Magandang araw mga banateros. Andito na naman po si Boss Dada at tayo na naman ay magre-react dito sa mga issues ng bayan natin. Just recently, meron pong malupit na hearing, budget hearing ng DSWD dyan sa Senado at itong si DSWD Secretary Gatchalian ay mukhang talagang na-scrutinize yung kanyang budget at yung kanyang opisina dahil ang mainit na nakikita ng mga senador na issue sa kanya, mga bossing, ay itong pamumulitika ng DSWD sa pamimigay ng ayuda. Alam naman po natin na malapit na po ang eleksyon at kapag malapit na ang eleksyon, ang style ng mga politiko, ginagamit po yung pagbibigay ng ayuda para yung ating mga botante ay kanilang mabili. Kasi syempre, kapag nakita ng mga botante na ikaw yung namimigay, syempre nang iisipin ng botante, galing sa iyo yung pera. Pero ang katotohanan ay pera ng taong bayan yan at dapat ay lalong-lalo ng DSWD, dapat hindi sila nagagamit ng mga politiko dahil programa yan ng DSWD at mandato yan ng DSWD. Yung mga politiko naman natin kasi dito sa Pilipinas may kanya-kanya rin naman na mga programa yan and yung mga programa ng DSWD ay inaangklahan ng ilang mga party list, ilang mga senador, ilang mga congressman, mga mayor, yung pagbibigay ng ayuda na pera naman ng taong bayan yan. Actually, ang nagsimulang magbigay po ng ayuda, ang gobyerno natin, aside from 4Ps at yung tupad, panahon po ni PRD. Nung pandemic, namimigay po ng ayuda sa bawat pamilya ang gobyerno dahil nga pandemic. Tapos na po ang pandemic, meron pang yung 10K ayuda ni Cayetano na tinry niyang ilakad at ipasa yung panukalang batas na yan na lahat ay mabigyan ng 10,000 bawat pamilya na hinarang din po yan ng ating gobyerno dahil wala daw tayong pera. Pero ngayon, kung makikita ninyo, yung ating pamahalaan ay walang konkretong plano at walang mga infrastructures katulad ng mga nakaraang administration. Dahil ang pera ng taong bayan ngayon inuubos nila sa ayuda. Napakaraming problema ng taong bayan, ang kanila pong solusyon ay ayuda. Instead, magbigay po sila ng trabaho sa mga mamamayang Pilipino, ang ibinibigay po nila is ayuda. Syempre nga naman, pag nagbigay ka ng ayuda, yun yung pinakamadaling paraan para matandaan nila yung pangalan mo, para makapamuliti ka, para masolusyonan mo ng pansamantala yung gutom ng taong bayan. At syempre, pag gutom, pagkain, pera, kahit na hindi nila alam kung hanggang kailan yan tatagal ang ayuda na nakukuha nila, tinatanggap na rin nila dahil nga mga Pilipino mahirap. So, hindi na kumikilos, kumakayod ang mga Pilipino, inuturuan na ng gobyerno ang mga Pilipino na maging tamad dahil nga dito sa pag-aayuda na to na talagang para sa akin excessive na ayuda. Tinatawag na nga tayo na ayuda nation actually. So eto mga bossing, just recently naging mainit na topic etong isang congressman na lumuhod sa DSWD para lang maibalik yung kanyang ayuda sa kanyang distrito. Di umano dahil sa politika kinuha or binawi or hindi na nagbigay ng ayuda ang DSWD sa kanyang distrito dahil nga hindi siya kaalyado. At ito po yung talagang inirereklamo nila Senator Bongo, nila Amy Marcos kasi nga napupolitika yung pagbibigay ng ayuda. And just recently si Inday Sara naglabas din ng kanyang statement at sinasabi na kaya nga ako nagduduplicate or meron akong programa pan sarili pagdating sa ayuda, pagbibigay ng tulong, pumupunta sa opisina ko either pang eskwela, pang burial, pang-ospital, at kung ano-ano pa, ay nagbibigay ng tulong si Inday Sara. Ako ay dating nag-opisina doon kung saan ang opisina ni Inday Sara at nakikita ko na halos 100 na katao araw-araw yung binibigyan nila ng ayuda, binibigyan nila ng mga grants para either magamit nila sa kanilang kung ano man kung saan man nila gagamitin yun, either sa ospital, pangaral ng kanilang mga anak, pangkain, at pantawid pamumuhay, ika nga. So si Inday Sara, yun po ang ginagawa niya and recently, hinarang po yan ng Congress kasi nga daw duplication na. Ginagawa na daw ng DSWD yung programa niya
So bakit kailangan niya pa? Kaya kinaltasan, tinapyasan ng at least at hanggang 70% yung kanyang 2 billion na budget supposedly para sa kanyang opisina. Pakinggan natin itong pamumulitika sa ayuda ng DSWD na inilahad sa Senado at ating pong tingnan kung talaga bang sinasabi nito ni Rex Gatchalian na hindi daw siya namumulitika at hindi daw totoo yan, pero ito mayroong sumugod sa Senado, pinabubulaanan itong mga tinuran ni DSWD Secretary Gatchalian. Panoorin natin. Hindi na nakatiis ang congressman na tinanggalan ng ayuda para sa kanyang distrito. Dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang Department of Social Welfare and Development. Si Troy Gomez sa report. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malinaw na pamumulitika, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Trending nga Ayan, nakita nyo naman. Trending na trending itong image na ito na yung isang congressman ay naglulumuhod sa DSWD para ituloy yung pag-aayuda sa kanila. Imaginein mo sobrang hirap ng Pilipinas, kailangan yung mga politiko lumuhod pa sa mga tauhan ng gobyerno na ang trabaho naman talaga ay magbigay ng tulong sa taong bayan. So nandito na tayo sa estado na ganito, mga bossing. At bakit tinanggalan ito sa Zamboanga ng ayuda? Siguro baka hindi nila kapanalig at hindi nila siguro kapartido, hindi nila kakampi. Kasi ganyan sa ngayon kapag hindi ka kakampi, lahat ng benepisyo na tinatanggap ng ibang mga lokal na gobyerno at ibang mga congressman, hindi mo makukuha hanggat hindi ka nila nagiging kakampi. Sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kimir Olaso, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Isang maimpluwensyang tao ang nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Imagine, hindi na matutuloy kasi pinahinto sa taas. Walang dahilan na konkreto kung bakit hindi na matutuloy. Naibibigay naman sa ibang lugar. So bakit hindi na ibigay sa mga constituents niya? Dahil nag-file siya ng COC for mayor. So ngayon mo sabihin, Gatchalian, na hindi pamumulitika ito. Kasi kung hindi pamumulitika ito, bakit nahinto yung pagbibigay ng ayuda sa kanila na matagal nang naka-schedule? Tinig ng Senado sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobra 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 3 linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi, ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel. Yun naman pala kilalang kilala din natin itong congressman na ito na napakayabang, kala mo pagkagaling-galing, yun naman pala kanyang distrito sa Zamboanga, bulok din. At alam naman natin na ito po ay kaalyado, isa sa mga defenders ng Speaker of the House. Kaya naman pala. Oo, kasi magkakalaban, hindi naman pala incumbent. Yung kalaban nito ni First District Congressman, kung di bataan din pala nila. Ngayon pa lang Ngayon pa lang nagkakaroon na ng bullying, hindi pa man nananalo na mayor lalo na pag nanalong mayor ito, nako, delikado. Jose Manix Dalipe. Nung nag-file lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa
sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Sa panig naman ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. Madam Chair, again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Palusot rin ni Gatchalian, Alam mo, ano yan, malaking kalokohan yan, sir. Maaring wala siyang pondo pang specific for ayuda, pero ito pong mga congressman, nagre-request po sa inyo ng pera para pang ayuda nila. Di ba, natatandaan ninyo yung issue ni Pulong Duterte at saka ni Migs Nograles na nagpa-scale si Pulong Duterte sa kanyang opisina na wala na po kaming ibibigay na ayuda sa inyo, gawa ng hindi na po kami binigyan, tinigil na po ng DSWD yung pagbibigay sa amin ng pera pangbigay sa inyo. Kasi syempre, hindi naman kaya ng mga bulsa namin na bigyan kayo ng tulong. Hindi rin naman kaya ng opisina namin na bigyan kayo ng tulong. Pero katulad nga din ng sinasabi natin kay VP Inday Sara, may mga lumalapit kasi sa akin na mga constituents ko. At ang pinakamagagawa ko lang sa kanila is abutan sila ng galing sa DSWD para sana mabawasan na din yung trabaho ng DSWD na kung lahat ng mga Pilipino sa kanila lalapit, hindi nila kayang i-accommodate lahat. Kaya nga may mga congressman kahit papaano, pag lumapit itong tao na ito, ako na magbibigay, i-reimburse ko sa DSWD. Ganun yun Or DSWD nag-allocate na yan ng mga budget sa mga LGUs at saka sa mga congressman, lalo na kung may request sa kanila. At inaano na lang, kumbaga ina-accounting na lang nila. Ang sabi ng DSW during that time, hindi po totoong wala ng budget ang DSWD. Ang sabi din ni Migs Nograles, hindi totoong walang budget ang DSWD, sa katunayan nga namimigay nga kami. So yun ang sinasabi ni Pulong na, buti ka pa, meron kang budget. Pero kami wala. So ang sinasabi lang namin is hindi na kami binigyan ng DSWD ng budget para pangbigay ng ayuda sa mga tao. Pero nakakapagtaka na yung PBA party list nakakapagbigay ng ayuda sa tao. So anong tawag dun? Pag Duterte, walang ayuda, walang pera na ibibigay ng DSWD pangbigay tulong sa mga nangangailangan, sa mga lumalapit sa opisina nila. Pero yung PBA party list, patuloy na nagbibigay ng tulong. Anong tawag dun? O hindi ba pamumuliti kayo, Gatchalian? na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries kung kaya't kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila namimili ang DSWD nang binibigyan nila ng ayuda. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa Hindi daw sila magiging selective. Ang sinasabi niya doon sa representative ng Zamboanga 1st District na wala naman talaga kayong budget. Wala naman kayo talagang parang sinasabi niya na wala naman talaga kaming budget para sa inyo. Pero totoo na bawat politiko humihingi ng pera sa DSWD para pambigay ng ayuda. Di ba minsan nga, katulad nung kaninang interview natin, nang sabi ni Jimmy Bondoc noong panahon ng pandemic, yung PAGCOR, ang daming mga politiko na lumalapit sa PAGCOR kasi PAGCOR ang may pera. So si politiko, lalapit, hihingi ng pera, pang ayuda, tapos ipapakita yung mga nabigyan ng ayuda, yung mga listahan ng mga nabigyan ng ayuda, ibibigay lang sa opisina ninyo para mag-balance, mag-zero out yung budget na inilabas ninyo. Mag-identify ng beneficiaries, bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga, mas marami pa pong lugar. Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended... Yung payout na yan, hindi naman kasi yan para dun sa congressman Yung payout na yan, para yun dun sa mga tao. Kasi itong congressman, dahil nga 3 weeks before itong araw na ito, sinabi nyo na mamimigay kayo ng ayuda sa distrito niya. So itong congressman, syempre, sinabi na rin yan dun sa mga tao. So yung mga tao nag-expect sa araw na yun, mantakin mo.
kinabukasan yung pagbibigay ng ayuda. Tapos ngayong gabi nyo lang sinabi na hindi matutuloy yung pagbibigay ng ayuda dahil walang budget. Saan ka na mo makakita ng biglaan, walang budget, 3 weeks na yung usapan na magbibigay kayo dito? Indigent beneficiaries. Sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na siya nag-preside ng nasabing pagdinig na hindi ito ang unang pagkakataon na ito ay nangyari. Hindi, alam naman natin na hindi lang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto na payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kaysa sa amin. Totoo naman. Mas politiko pa itong mga what do you expect Madam Amy Marcos? What do you expect? Si Gatchalian ay politiko, hindi naman yan bago naman naging secretary yan ay mayor ng local government unit ng I think Valenzuela. So politiko yung inilagay ng kapatid mo dito sa posisyon na pwedeng magamit sa politika. Kaya talagang di natin maintindihan itong mga natin nasa pamahalaan mantakin mo. Mantakin mo pera na ng taong bayan, pahihirapan ka pa. Ang masaklap niyan, parang anong gusto nyo? Kakampi nyo na lang lahat? Ang mga tao kasi, naman yan yung mga bawat Pilipino sa Pilipinas, regardless kung sino binoto niyan, kung sinong gusto niyan na kandidato, deserve nila na makuha yung benepisyo na ipinangako natin sa mga bumoto sa atin. Kahit naman hindi bumoto sa inyo yan, hindi ibig sabihin yan, aabandonahin na natin sila. Dapat nga yung mga hindi bumoto sa atin, gumawa pa tayo ng mas maraming paraan para mas lalo silang mapalapit sa atin. Hindi dinadamay ninyo sa politika ninyo na mga politiko kayong mga hayop kayo, pati yung mga constituents ninyo na wala namang kamalay-malay sa away politika yung mga buwisit kayo. Yan ang banat